Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito ay nakatanggap tayo ng maraming komento nung nakaraang vlog natin patungkol po sa benepisyo na makuha ng ating mga minamahal na lolo at lola. Dito ay nagtatanong sila kailan ba daw sa kanilang lugar, bakit hindi pa sila kasali. At ngayon po sa araw na ito, hayaan niyo po akong ipahayag sa inyo ang lahat po ng mga detalye sa mga lugar na akin pong na-research na magkaroon ng payout sa social pension for indigent senior citizens. Ang senior citizens po na mga kasali ay nakalista po dito at kinakailangan po ninyong pagtuunang pansin. Attention sa ating mga minamahal na senior citizens. May payout releasing na, payout schedule March 10, 2026. Alamin ang buong detalye sa balitang ito. Ang makukuha ninyong mga bagay ngayong araw, una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, ano ba ang oras ng inyong payout? Pangatlo, saan po ba gaganapin ang payout? Pang-apat, ano ba ang kompletong detalye ng mga requirements? At lima, mga dagdag kaalaman patungkol po dito. Kung gusto mo ang itong content, pakitapos naman hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung nais mo tulungan ang aking YouTube channel, pakisubscribe naman. Hindi ko napapatagalin pa ang oras na ibigay sa inyo ang dapat ninyong malaman na balita. Ang una sa tinistahan ay ang Bislig City. Dahil sa March 10, 2026 ay meron pong mga barangay na magpe-payout. At sa araw po na ito, ipapahayag ko ang kumpletong barangay at ilan po yung mga beneficiaries na tatanggap ng payout na ito. Ito po ating alamin. Dito po sa ang venue sa Bislig City Cultural and Sports Center San Roque Gymnasium. Sa oras alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, ito po yung mga barangay at mga beneficiaries. Sa San Antonio na may 98 pensioners. Barangay San Jose na may 271 pensioners. Sa Barangay Bukto na may 69 pensioners. Barangay Kaguyaw na may 56 pensioners. Barangay Santa Cruz na may 76 pensioners. Barangay Tumanan na may 79 pensioners. Barangay Labisma na may 142 pensioners. Barangay Lawigan na may 131 pensioners. Barangay San Vicente na may 251 pensioners. Barangay Pamaypayan na may 87 pensioners. Barangay Sibaroy na may 88 pensioners. Barangay San Roque, ito pa hapon na alas 1 hanggang alas 3 ng hapon. Sa San Roque na may 477 pensioners, Barangay San Isidro na may 161 pensioners, Barangay Burbuana na may 99 pensioners, Barangay Coleto na may 115 pensioners, Barangay Paminlinan na may 63 pensioners, Barangay Kahayag na may 104 pensioners, Barangay Marlica na may 200 pensioners, Barangay Moni na may 155 pensioners. Ngayon naman ay lilipad tayo dito sa Davao City, specifically sa Buhangin. Dahil sa March 10, 2026 ay meron po magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens at ito po ang patunay. Sabi dito, ang morning schedule as 9 hanggang 11 ng umaga na may apelido na nagsisimula sa ABC at sa afternoon naman sa alas 12:30 hanggang 3 ng hapon nagsisimula ang apelido sa EFGHIJK. Ang inyo pong payout venue ay sa Buhangin Gymnasium, Barangay Buhangin proper. At ito po ngayon maraming mga pangalan na nakalista dito. Kayo na po bahala ang mag-post nito nang sa ganyan po malaman ninyo kung kasali ba kayo dito.
Ngayon naman ay pupunta tayo sa Barangay Catalunan Pequeño dahil sa March 10, 2026 ay meron po magaganap na payout sa alas 9 hanggang 2 ng hapon sa Barangay Gymnasium ng Mapalad. Ito po mga pangalan sa nakalista po. Sa Barangay Leon Garcia Sr. ay meron po magaganap na payout sa March 10, 2026 alas 8 hanggang alas 3 ng hapon sa San Antonio Gymnasium Barangay Leon Garcia. At ito po ang mga pangalan sa nakalista na kasali po sa mag-payout sa araw po na iyon. Kasunod riyan ang Barangay Indangan dahil meron po magaganap na payout sa March 10, 2026 sa Barangay Indangan Gymnasium. Magsimula po ang inyong payout sa alas 9 hanggang alas 2 ng hapon. At ito po ang mga pangalan na kasali po sa mag-payout. Ang sunod po ay ang parug-parug dahil meron po magaganap na payout sa March 10, 2026 sa Barangay Gymnasium po alas 11 po ng umaga ang inyo pong payout. Kindly bring your PhilSys ID at ito po mga pangalan sa kasali sa payout. Sa City Government of Baguio ay meron po magaganap na first quarter social pension payout sa March 10, 2026. Sa Section 3 sa District 8 sa Camdas, Happy Homes, Lower East, West, Middle, Quirino Hill. Ang payout po ninyo ay magaganap sa Middle Quirino Hill Covered Court. Sa Section 2, District 13, Camp 7, Camp 8, Military Cut-Off, Polives, San Vicente, ang inyong pong payout ay sa Camp 8 Covered Court. Sa Section 4, sa District 5, City Camp Central, Proper, Lower QM, Gefa, Lower Middle Upper Rock Quarry, Palma, Urbano, Upper QM, Lourdes Subdivision Extension, Lourdes Subdivision Proper, Lower Lourdes Subdivision Dominican Mirador. Ang inyong pong payout ay magaganap po sa 3F CDRRM Building Lower Quarry. Sa Montalban, sa March 10, 2026 ay meron pong magaganap na payout sa mga barangay na ito. Sa Barangay Balite, sa Balite Covered Court, Barangay Rosario, sa Rosario Senior Office, sa Barangay Hieronimo, sa Silangaw Covered Court, sa Barangay Manggahan, sa Manggahan Covered Court, at sa Barangay Burgos, sa Sida Village 1 Covered Court. At ito po ang mga pangalan na kasali po sa mag-payout sa March 10, 2026. Kaya po bahala ang mag-post po nito.
Sa March 10, 2026, alas 8:12 ng tanghali ay meron po magaganap na payout sa Barangay 5-A Gymnasium po. Ang inyo pong payout venue sa Barangay 5-A Poblasyon po. At ito po mga pangalan na kasali po sa magpi-payout. Sa Barangay Kuloong, meron po magaganap na verification sa social pension sa March 10, alas 9:30 hanggang alas 2 po ng hapon. Ito po ang mga pangalan na dapat po ma-verify sa inyo pong monthly pension na tinatanggap. Kayo na po bahala ang mag-post nito dahil medyo marami po ito. Sa Dasun, Sulana, Cagayan Valley ay meron po magaganap na payout sa March 10, 2026 sa Barangay Hall alas 7 po ng umaga magsisimula. At kung kayo ay nagtatanong kung sino-sino po ba ang kasali sa mga mag-payout po, ito po ang mga pangalan na kasali. Sa Balesteros, Cagayan, meron po magaganap na payout sa mga barangay na akin pong i-mention ngayon sa March 10, 2026. Ang Barangay Baran, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga sa Barangay Hall. Sa Barangay Cabaritan East, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga sa Barangay Hall. Sa Cabaritan West, sa alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay Hall. Sa Barangay Kabuluan West, alas 1 hanggang alas 2 ng hapon sa Barangay Hall. Sa Kabuluan East, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Barangay Hall. Sa Sentro West, sa alas 3 hanggang 5 ng hapon, ang payout venue ay magaganap po sa Barangay Hall. Sa Barangay Maama Fesca, meron po magaganap na payout sa March 10, 2026 sa Purok Gym Village Covered Court magaganap po. Sa Barangay 37-D sa Davao City ay meron po magaganap na payout sa March 10, 2026 alauna ng hapon magsimula sa Purok Gymnasium Covered Court Barangay 37-D. At ito po ang mga pangalan na kasali sa payout. Sa Barangay Dolores, Santo Domingo, ay meron po magaganap na payout sa authentication sa Barangay Dolores Hall sa alas 9 ng umaga sa March 10, 2026. Ito po yung mga pangalan. Sa Matinapangi, ang inyo pong social pension payout ay sa March 10, 2026 sa Badun Gymnasium po magaganap. Sa munisipalidad ng Ibahay, Aklan ay meron po magaganap na schedule po ng inyo pong payout sa March 9 to 11, 2026. Sa Cagayan ay meron po magaganap na payout sa alas 8 hanggang alas 9 ng umaga ang LNM Gym 2 na Rogantao, Cagayan sa Barangay San Vicente, San Juan, Taribubo, Bugnay, Santo Tomas, Bicop sa alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali sa LNM Gym 2 na Rogantao, Cagayan sa Barangay Kulong, San Luis, Malalinta, Malumin, Angang, Palka sa alauna hanggang 2 ng hapon sa Barangay Pata, Dagupan, Villalayda, Mambakag, Narawgan at Lakambini.
At inyo na pong napakinggan ang kumpletong detalye sa magaganap po na payout sa social pension for indigent senior citizens sa araw po na aking sinasabi. At baka may nagtatanong sa akin, Sir, totoo po ba itong sinasabi ninyo? Baka po ma-scam kami. Ang lahat po ng aking ibinabalita sa inyo ay totoo pong mangyayari. At Sir, bakit wala po ang aming lugar dyan? So kung hindi nyo nakita ang inyong lugar sa aking vlog, ang pwede nyo pong gawin ay pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ang update, kailan po ba at lahat ng impormasyon na kinakailangan mo. Dahil hindi lahat ng mga lugar ay nagpo-post dito sa online na kung saan dito ako nagre-research. Ang nakikita ko lang po yung mga barangay mismo na nagpo-post dito at binavlog ko nang sa gayon po maging aware po kayo. So kung may mga barangay man kayo na hindi masyadong nagpo-post online, so pwede nyo pong puntahan dyan nang sa gayon ay maging updated po kayo. Okay? So magtatanong kayo, Sir, ano ba ang mga requirements na dapat namin i-ready para po sa payout? So na ilista ko na, nasabi ko na kanina lahat ng mga detalye. Kung may katanungan ka pa, you can just ask the question. O ito na ang kumpletong detalye ng mga requirements na dapat mong i-ready para po sa inyo pong payout na makuha. CSWDO at OSCA na mayroong original na pirma na MSWDO, OSCA, Senior Citizens at Authorized Representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan na tatlong original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda at thumb mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Komplituhin ang mga hinihinging lagda at thumb mark sa authorized letter, iwasan magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number, isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID Voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan na tatlong original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter at iwasan maggusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyan inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutan magdala ng iyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po sumunod sa mga alituntunin ng payout. Nasanay nakuhanan niyo po ng aral, impormasyong tama ang vlog na ginawa ko ngayon. Ang purpose lamang po nito is to aware you about the happenings and the benefits na makukuha ninyo sa bigay po ng ating gobyerno. Kaya naman, kung nakita at napakinggan ninyo ang balitang ito na urgent po at kinakailangan yung puntahan, kinakailangan yung i-clear, kung ano man yung dapat yung i-ready, gawin nyo na po yan ngayon. No? Sa gayon po ay makuha nyo po ang inyo pong benepisyo na galing po sa ating gobyerno. And congratulations po sa lahat po ng mga makakatanggap ng pension at makukuha ng kanilang payout. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog, paki-subscribe naman at paabutin natin ito ng 100,000. Konting-konting tiis na lang. Salamat po sa inyong tulong dahil makaabot na tayo ng 100,000. See you in my next vlog. Bye-bye!